Hi budget friends! Kung bago ka sa channel ko, welcome to Budget Together. Ang channel na ito ay ginawa ko para mai-share ko ang aking financial journey. Ngayon, ang tatalakayin ko sa video na ito ay kung magkano ang aming March 2025 expenses. By the way, nakatira kami sa UAE, particularly sa Abu Dhabi. By the way, pareho kaming mag-asawang nagtatrabaho. Sa ngayon, wala pa kaming anak. So, hopefully, inshallah, magkaanak na kami. Tapos, bago ang lahat, i-share ko rin sa inyo ang iba't ibang mga videos na na-upload ko na pwede nyo ring panoorin. Particularly sa Fico, marami akong video sa Fico at meron din akong playlist doon at iba't ibang passive income. At pati sa MP2, meron din akong investment doon. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po, paki-like, paki-share at paki-share na rin po sa inyong mga family and friends. By the way, paki-panood po hanggang dulo kasi may computation doon. So ito ang aming March 2025 expenses. Ito ay budgeted lamang at hindi pa ito yung actual. Actual kung magkano yung binayaran namin. So ang fixed expenses po namin ay una, rent na 3,100, internet 208, yung personal loan ng asawa ko, 2,494. Yung personal loan ko naman, 1,200. Tapos yung credit card namin na pilit naming bayaran agad-agad, 2,000. At yung pera na pinapadala namin sa pamilya ay 1,000. So ang total po ay 10,002 dirhams. Mapunta naman tayo ngayon sa variables. So, meron kaming budgeted sa groceries 900, toiletries at yung mga sabong panlaba 100, transportation 100, medical 200, miscellaneous 100, na ang total ay 1,400. Ito naman yung detailed transactions ko mula March 1 or March 2 hanggang March 30. So, una March 2, ang bumili ako sa Wearmart, 28.32, dalawang bucket. And then, mahilig kami sa nuts and dry fruit. Bumili kami sa isang roasted shop, 100 dirhams. Prata para sa aming suhoor, 750. Bumili din ako sa Big Mart, 43. Tapos, March 3, bumili kami ng roasted chicken, yung luto na, 56 dirhams. Mahal pero hindi rin masarap. Tapos March 4, Lulu Groceries 11, Chana for iftar and suhoor 18, Prata ulit 6 dirhams. March 5, merong ChatGPT yung asawa ko, 80 dirhams ang monthly nun. So within April, most likely hindi na niya yun i-renew. Kinailangan niya lang gamitin yun. Tapos March 6, taxi para sa asawa ko 54, West Zone Groceries 14 dirhams, fine or penalty 263. So take note, bawal mag-jaywalking kahit pwede kang maglakad walang sasakyan, hindi ka basta-basta pwede tumawid. Lulu Groceries 35.5, West Zone Groceries 6 dirhams. That's March 7. March 8, husband ko, nagpunta kami ng jeep ng doctor. GP fee is 20 dirhams kasi may co-payment. IV kasi meron siyang paracetamol ito na treatment, 3.47. Medicine ng husband ko, 27. Tapos laboratory niya, 10 dirhams. Itong mga to yung medical co-payment kasi yun. Meron siyang insurance. Basically, Daman basic yung insurance niya. Sa Daman, meron siyang co-payment na kailangang bayaran. Royal Gift Collection, bumili ako ng groceries halagang 10 dirhams and then majority ay toiletries at sabong panlaba, 72 dirhams. Fruits and veggies sa isang fruit stand, 28 dirhams. Yung nagpunta kami ulit ng hospital follow-up, kaya nailangan niya ulit magkaroon ng lab work. So 10 dirhams, nagbayad kami ng co-payment. Tapos yung medicine niya para dun sa lab work na yon 4 dirhams. Tapos bumili kami sa Bacala. So basically grocery siya. So 3 dirhams and 50 fils. Tapos bumili kami ng Prata, 6 dirhams. March 10, bumili kami sa Lulu Groceries 118. Tapos sa West Zone kasi nag-crave ako ng cake. So yung sale yung nabili ko. So 6 dirhams. March 11, bumili kami ng
iron supplement or vitamins ng asawa ko, 3150. And then 1050 for Lulu. By the way, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, pakisubscribe na lamang po. Paki-like at paki-share. Salamat! March 13, nagpunta ako ng greenhouse for groceries 12.60, Lulu groceries 32.45. Bumili ako sa Walmart ng dalawang pomace oil, blended oil siya, 2 liters, 16.28. Drinking water, nagpa-deliver kami sa Bacala, dalawang bote. Ang isang bote ay katumbas ng 5 galon. So, 8 ang isa, nag-order kami ng dalawa. Free delivery sa Bacala. March 14, Lulu Grocery, 6.40. Nag-order kami sa noon, Hardee's yung restaurants, 30 dirhams. So, nagamit namin yung kanyang smile points. So, nag-minus yun ng 5 dirhams, so 30 dirhams na lang. March 16, miniram namin yung sasakyan ng kaibigan niya. Nag-fuel kami ng 30 dirhams. Tapos, mula dun sa iftar na pinuntahan namin, nag-taxi na lang kami 55 kasi sinuli na namin yung sasakyan ng kaibigan niya. March 17, nag-grocery kami sa Lulu, 5.20. March 17, nag-Lulu grocery ako, 5.20. March 18, Lulu grocery, 20.90. West Zone 20.74. Taxi ng husband ko 28, papunta sa client, pabalik naman ay 39. March 19, nag-iftar kami sa isang hotel 35, papunta 35 pabalik. March 20, 24.35, may binili ako na grocery. Hindi ko malaman kung saang grocery ko nabili. March 21, nagpunta siya ng iftar, siya na lang mag-isa, 34, tas pabalik ay 34 dirhams din. Kung mapapansin nyo sa listahan ko, halos every 2 days ako pumupunta or every day sa grocery kasi ayokong masayangan ng pagkain. So, binibili ko lang kung ano yung kakainin namin on that night or plus yung sa morning. So, yan ang sinubukan kong paraan para hindi kami masayangan ng pagkain or masiraan ng veggies or fruits. Kasi merong veggies na madaling masira eh. March 22, taxi to iftar, 12 dirhams. Nag-iftar date kami sa Zarat, Lebanon. Pabalik ay 12 dirhams din na taxi. Ginastos namin sa Zarat, Lebanon ay 85. Lulu Groceries, 122. McDonald's, 2 cones, 4 dirhams. So yung pagkain, yung eating out, nilagay ko sa groceries kasi part siya ng groceries namin. March 23, nag-order kami sa Bakalat, chicken, 38 dirhams, 2 kilo. March 24, West Zone, 18.96. Nagbayad kami ng zakat, March 25, tig 25 per head, so dalawa kami 50 dirhams. Taxi ng husband ko, 50.50. Tapos nagbigay kami ng medicine ng father-in-law ko, 288. Para naman sa March 27, nagpunta kami ng Bote Street. 3-9 lang namin kumain ng suhoor doon. So, sobrang aga namin na doon. Umalis kami dito ng 2 AM sa bahay. Nagbayad kami ng 24. Nag-grocery ka ako sa Lulu, 25.65. Bumili ako ng vitamins ko, 57.75. Nag-buy 1 take 1 kasi sa Life Pharmacy. So, green-up ko na yung opportunity. March 28, nag-taxi yung asawa ko 13, papunta 13, pabalik. Tapos, Lulu Groceries 14.40. West Zone Groceries 2.95 kasi may sale ng condensed milk. Kailangan ng asawa ko para sa kanyang dessert na gagawin. Yung asawa ko nag-withdraw ng 100 dirhams sa ATM. Tapos, March 29, Bacala Groceries 18. Lulu Groceries 39.50. Walmart ay 2 dirhams kasi wet tissue lang yung binili ko at sale doon. Kaunting paalala lamang po at pasuyo na rin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel, paki-subscribe na lang po, paki-like at paki-share. Maraming salamat po. So ito na yung computation na nagawa ko at yung actual payment na ginawa namin. So ang rent, 3,100 yung actual paid amount. Internet, 208. Yung personal loan amortization ng asawa ko, 2,494. Yung personal loan ko, 1,200. Ngayon sa credit card, dapat 2,000 lang yung babayaran. Pero dinagdagan na namin, ginawa na namin 3,643. Tapos, money na sinend namin sa aming pamilya ay 774. Ang total ay 11,419.19.
Mapunta naman tayo sa variables. Ang grocery namin, yung budgeted ay 900 pero ang total nung lahat ng yun ay 1,056.58. Toiletries na 100 lang dapat ay naging 102.32. Transportation na 100 lang dapat ay naging 444.50. Ang medical naman ay 200 lang dapat tapos naging 163.72. Ang miscellaneous ay 100 lang dapat na naging 781 dirhams. So, ang total ay, ang budgeted ay 1,400 pero ang total na actual na binayaran namin at ginastos ay 2,548.12. Sinishare ko to sa inyo lalo na dun sa mga gustong pumunta ng UAE kung magkano ba ang cost of living. So, para sa amin, ito yung komportable sa amin. So, yun. By the way, salamat sa panonood at huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Sa susunod na video, i-share ko rin naman kung magkano ang weekly namin. So, at this time, by April 2025, medyo strict yung budget namin kasi we are trying to hit na babayaran yung mga kautangan. At kailangan namin magbumili ng bagong cellphone ng asawa ko kasi bibigay na yung kanyang current na cellphone. At sayang yung Eid na sale. See you next time!